Inday ay mabait na anak at mapagmahal sa magulang at sa mga kapatid. Ramdam nito ang kahirapan na dinaranas ng kanilang pamilya. Sa edad na 8 ay nangarap itong makapunta ng ibang bansa para maging OFW. Kahit naman sino ay pinangarap na makarating ng ibang bansa. Nalaman niya ang salitang OFW ay sa mga kaibigan na tulad niyang mahihirap din ang buhay. Lagi niyang naririnig sa kanyang mga kaibigan na maganda ang maging OFW. Dahil yayaman ka at maiaahon mo sa kahirapan ang pamilya mo. Iyon ang laging laman ng bibig ng kanyang mga kaibigan at dahil lagi niya itong naririnig ay nangarap na rin siyang maging OFW. Inisip niya na ito na ang daan para makaahon sila sa ilalim ng kahirapan. Kaya kapag dalaga na siya, ay ipinapangako niya na magiging OFW siya. Iyon na ang tinatak niya sa kanyang isipan. Kaya isang araw bago sila papasok ng paaralan, ay sinabi niya sa kanyang ina na magiging OFW siya balang araw. Gusto mo maging OFW sa paglaki mo? Tanong ng ina. Opo, Nay. Tugon nito sa ina at masayang masaya sa sagot. Bakit yun ang gusto mo, anak? Tanong ng ina. Sumakay na lang ito sa anak. Para po makaahon tayo sa kahirapan at mapaaral ko po ang mga kapatid ko. Sagot niya. Salamat, anak, kung iyon ang dahilan mo kung bakit gusto mo maging OFW. Pero may paraan pa para makaahon tayo sa kahirapan at matulungan mo ang iyong mga kapatid sa pag-aaral. Sabi ng ina, humanga ito kay Inday dahil sa pangarap sa kanila nito. Anong paraan po, Inay? Tanong ni Inday. Yung mag-aral ka ng mabuti at makapagtapos. Dahil kapag nakapagtapos ka, ay kahit anong trabaho ay mapapasukan mo at malalampasan mo pa. Ang sahod ng isang OFW. Sabi nito sa kanya. Talaga po, Inay? Natutuwa ang sabi niya. Oo naman, kaya mag-aral ka ng maayos para yung pangarap mo sa akin ay matutupad mo kahit hindi ka mag-OFW. Sabi nito sa kanya. Sige po, Inay, mag-aaral na po ako ng mabuti para maiahon ko po kayo ni Itay at mga kapatid ko. Sagot niya. Salamat, anak, pero kung anong talagang gusto mo sa paglaki mo, ay susuportahan ka namin ng Itay mo. Sabi nito sa kanya. Salamat po at pinapangako ko po ay mag-aaral po ako ng mabuti. Sabi niya. Yumakap si Inday sa kanyang inay pagkatapos sabihin ang salitang mapatapos sila. Opo, Inay, at alam ko kaya po ninyo ni Itay yan. Sabi niya habang nakayakap sa kanyang inay. Sa may dibdib lang ng kanyang inay ang taas niya. Oh, ang anak ko talaga, naglalambing na naman. Sabi ng kanyang inay at tinawag na niya ang kanyang nakababatang kapatid na ikaunang baitang pa lamang para pumasok na. 3 silang magkakapatid at siya ang panganay, ang bunso ay 2 taon pa lamang. Habang papunta siya ng paaralan ay tinanggal niya sa kanyang isipan ang pangarap na magiging OFW. Oo nga at nasa isipan niya ito. Ngunit dahil sa sinabi ng inay ay napalitan ito. Ang bilis ng panahon, 4 na buwan na lang ay magtatapos na ako. Bulong ni Inday habang papauwi ito galing ng paaralan. Habang papauwi si Inday ay nakita nito ang kapatid na bunso. Tumatakbo ito patungo sa kanya. Ate, ate! Tawag nito sa kanya habang papalapit. Tumakbo din siya para salubungin ang kapatid na babae. Pagkalapit niya ay agad niyang tinanong ito. Bakit, Lisa? Tanong niya rito. Napansin pa lang niya na umiiyak pala ang kapatid niya habang papalapit sa kanya. Si Itay po, sagot sa kanya. Bakit? Anong nangyari kay Itay? At bakit umiiyak ka? Tanong niya. Yumakap ang kanyang kapatid at sinabi ang salitang nakakapanlumo para sa kanya at parang ayaw niyang maniwala rito. Lisa, huwag kang magbibiro ng ganyan, sabi niya at para na siyang maiiyak. Hindi ako nagbibiro, ate. Patay na talaga si Itay, sagot ng kanyang kapatid. Bakit? Ano nangyari sa kanya at nasan siya? Tanong niya at
unti-unti nang pumatak ang kanyang luha dahil ramdam niya na hindi nagbibiro ang kanyang kapatid. Nasagasaan siya habang papauwi na at nasa ospital pa ang kanyang katawan. Ha? Saang ospital? Halika't pupuntahan natin, sabi ni Inday at humagulgol na siya ng iyak. Sa Maynila ang ospital ate, doon na sila kuya at mama, sabi nito sa kanya at hinila na niya ang kapatid niya para puntahan ng ospital. Nadatnan nga niya ang kanyang ama na wala ng buhay sa morgue na ito. Itay, bakit mo naman po kami iniwan? Sabi niya habang nakayakap sa ama na wala ng buhay at umiiyak. Ang nakasagasa sa kanilang ama ay tumakas lang pagkatapos ng pangyayari. Tinakbo pa ang kanyang ama ng mga mamamayan sa ospital para mailigtas ang buhay nito pero dead on arrival na. Sa loob ng morgue ay maririnig ang mga hinagpis nila Inday o iyakan na walang makakapigil sa kanila. Pagkalipas ng 3 oras ay naiuwi din nila ang kanilang ama sa bahay at hindi pa nila naipapa-imbalsamo. Umaasa sila sa 24 na oras na lilipas ay baka mabuhay pa ang kanilang ama. Madaling lumipas ang 24 oras at nabigo silang mabuhay muli ang kanilang ama. 1 linggo nilang binurol ang kanilang ama bago inilibing. Pagkalibing ay walang ginawa sila Inday at umiyak ng umiyak sa mga araw na lumilipas. Naisip nila na unti-unti na nilang tatanggapin na wala na ang kanilang ama. Ginawa niya para mabawasan ang pangungulila sa amang yumao ay inukol niya ang kanyang sarili sa pag-aaral hanggang dumating ang pagtatapos niya sa paaralan. Sa pagtatapos niya sa pag-aaral ay nais niyang magkolehiyo pero hindi niya magagawa dahil wala na ang kanyang ama at ang kanyang ina naman ay nagkasakit dahil sa mga araw na hindi kumakain sa kalungkutan ng pagpanaw ng kanilang ama. Nagkapasma ang kanyang ina at sinabayan pa ng ubo at lagnat. Dahil sa sakit na nararamdaman ng kanyang ina ay hindi ito makapagtinda sa palengke. Paubos na rin ang ipon ng kanyang mga magulang dahil nga sa araw-araw nilang gastusin sa pagkain at bayarin sa ilaw, tubig at pamasahe nila papunta ng paaralan. Malayo ang paaralan nila, hindi katulad sa elementarya na malapit lang sa kanilang tahanan at ilang lakad lang nila ang distansya para makapasok sa elementarya. Diyos ko po, 1,000 na lang palang pera rito sa lagayan nila inay, wika ni Inday habang binibilang ang mga papel na pera. Paano to kapag naubos na rin ang 1,000 na to? Saan na kami kukuha ng panggastos namin? Malungkot na sabi niya. 4 na araw ang lumipas ay 100 na lang ang natira sa pera at may sakit pa rin ang kanyang ina. Hindi pa rin ito gumagaling. Naisip ni Inday na mangutang ng pera sa mga kamag-anak ng kanyang mga magulang bago maubos ang natitirang 100. Laking panlulumo ni Inday nang mangutang siya sa mga kamag-anak ng kanyang mga magulang dahil ni piso ay hindi siya pinautang ng mga ito. Napakadamot nila, umiiyak na sabi ni Inday. Galing ito sa kamag-anak ng kanyang mga magulang para sana mangutang. Masakit ang kanyang kalooban sa mga kamag-anak ng kanyang mga magulang dahil hindi siya pinautang kahit na alam nilang nasa gitna sila ng isang krisis. Pumasok sa kanyang isipan na sunod niyang uutangan ang kanyang mga dating kaklase sa paaralan. Magbabaka sakali siyang mangutang sa mga ito at sana mapautang nga siya ng mga ito. Sa unang subok ay nabigo siyang makautang sa kanyang kaklase. Ngunit kalaunan ay nakabuo rin siya ng 2,000 galing sa iba niya pang kasamahan. Mabuti pang mga hindi mo kamag-anak ay papautangin ka o maaasahan sila sa pangangailangan mo sa pamilya, sabi niya. Nilalagay niya ang pera sa kanyang bag.
Hindi man pinalad makautang ay nagawan naman ni Inday ng paraan dahil kahit papaano ay mayroon namang mabubuting pusong tumulong sa kanila. Hanggang sa na-discharge at muling bumalik si Inday sa normal na buhay. Nagpunta na siya ng ibang bansa kahit na maraming naririnig na hindi maganda patungkol sa pag-iibang bansa ay dumako pa rin si Inday doon. Dahil naniniwala siya na hindi pare-pareho ang kapalaran ng tao. Minsan ay tadhanang mangyari sa kanila iyon, kaya naman gumagawa si Inday ng bagay na alam niyang magtutuwid ng baluktot niyang buhay. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.